Kahit pa nakabreak ang Kongreso, paharapin ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gagawing investigasyon hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon para mabigyang linaw ang usapin ng umano'y extrajudicial killings. At kumpiyansa naman po si Senator Bato de la Rosa na dadalo ang dating Pangulo sa kanilang isasagawang motu proprio investigation kahit hindi pa niya ito nakakausap. At sa kabilang dako naman, iginit naman ng mambabatas na wala siyang impormasyong natanggap sa mga alegasyong ginamit ng Duterte administration ang intelligence fund bilang pabuya sa mga pulis na makakapatay ng mga involved o sangkot sa iligal na droga. Mean Corvera sa balita. Ipapatawag ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte oras na simulan ang investigasyon sa isyu ng war on drugs sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kahit nakabreak ang sesyon ng Senado, magsasagawa sila ng motu proprio investigation sa mga alegasyon ni dating PCSO General Manager Royine Garma, lalo ng umano'y usapin ng pagbibigay ng reward sa sinumang pulis na makakapatay sa mga umano'y drug lords at drug addict. Sabi ni De La Rosa, hindi niya pa personal na nakakausap ang dating Pangulo, pero mas malaki ang posibilidad na haharap ito sa Senado kung ang mga senador ang mag-iimbestiga. Yeah, ipapatawag natin. At pati yung mga, kung sino-sino pa yung mga cabinet member niya noon na pwede nating magiging resource person. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwama siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Paglilinaw ng senador, hindi layo ng parallel investigation na kontrahin ang investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa issue. Inamin niya na nagbibigay ng pera noon ang dating Pangulo sa pamamagitan ni Senador Christopher Bongo na dating Special Assistant to the President, pero allowance at pamasahe ito ng mga pulis. Namimigay man talaga ng pera si Bongoy. Utusan niya ni President Duterte noon pa, nung sa Davao pa kami, yung mag-command conference, mga station commander. Pagkatapos ng command conference, binibigyan kami ng konting allowance, konting operational expenses. Every conference yan, mamaya pamimigay yan. Nung mag-chipente rin ako, pag may command conference, bago mag-uwi yung mga RD, may binibigay si Presidente na allowance. Kasi pamasahe mo nga, kung RD ka, galing ka pa ng parang lang na compensate your expenses. Ganun, nagbibigay ng allowance. Pero kung sabihin mong reward system talaga, na reward kung may mapatay ka, wala akong hindi ko kayang i-implement yan hindi ako believe sa system na yan. Dahil wala akong pera na magamit para dyan. Wala namang impormasyon si De La Rosa sa mga alegasyong nagamit ng Duterte administration ang intelligence fund bilang reward umano sa mga pulis. Sa kanyang termino noong siya pa ang pinuno ng PNP, sabi ni De La Rosa ginamit nilang intel funds sa intelligence operations. May bahagian niya nito ginagamit nilang reward sa mga nagbibigay ng impormasyon laban sa mga wanted sa batas at may patong sa ulo gaya ng mga teroristang Abu Sayyaf, pero sa ilalim ng programa na inaprubahan ng Department of Interior and Local Government at hindi para sa war on drugs. Bawal kasi bawal sa akin sa tingin ko bawal dahil ang intel funds naman talaga mayroon na yan siyang gamit kaukulang gamit. May sinusunod dahil dyan na programa. Ang ating Directorate for Intelligence, sila ang nagpo-program yan kung paano gamitin yung intel funds. Sa mga alegasyon naman ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa, sabi ni De La Rosa, hindi siya nababahala dahil malinis ang kanyang konsensya. Hindi ako budget talaga dahil malinis ang konsensya ko. Wala akong pangangamba. Wala akong pangangamba. I am not connected in any way. Siguro, may official capacity as the chief PNP, pero hindi ko ma-monitor lahat ng kapulisan ko 24/7 kung anong ginagawa nila lahat. Pero yun lang siguro, kung mag-responsibility as the chief PNP. Pero kung sabihin mo na may direct hand ako kung anong
plano, anong ginagawa o anong nangyari, I don't think so na meron silang maliliit lang ako. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.